Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga ka-action, no. So ito nga po, mainit na pinag-uusapan sa lahat ng social media platform ang tungkol nga sa nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media, partikular na sa salitang destabilization laban kay Mr. President Bongbong Marcos at sa nagpapakalat ng video daw na pulburon laban din kay Mr. President Bongbong Marcos. So kahapon nga ho, no, na-undair natin, na-share natin dito sa ating platform na isa sa retired General Macanas na si The General Opinion Channel ay isa sa kasama na ipapahanap or paiimbestigahan ng PNP. Oo, mga ka-action. At ito na po, nagsalita na po si retired General Macanas na certified DDS ho. At hindi lang pa pala siya ang makakasuhan kung sakali. Posibleng dalawa sila ang makakasuhan. Itong isang retired Captain Clemente ho, mga ka-action, no? So ito ho, panoorin at pakinggan ho natin, no? Mas okay na po ang voice over ang maririnig nyo mga ka-action kasi mahaba-haba ang kanyang video, no? So hindi natin pwede kunin ang kanyang video, baka mamaya magkaroon tayo ng violation kay YouTube. Sana maunawaan nyo po mga ka-action, no? Pero ano lang natin, no? So ito mga ka-action, lilinawin ko lang ho, no? Lahat ng atin nagiging laman ng programa natin dito, lahat ng mga personalidad, mapa lower profile, higher profile, hindi ko ho sila tinuturing na kalaban. Bagkos, kaibigan ko pa rin sila. Dahil hindi ko rin po kinakalimutan na ako ay isang Pilipino, mga ka-action. Maaring magkaiba lang ho ang aming pinaglalaban. Ngunit para sa akin, sila ay kaibigan ko at nagbibigay lang po ako ng sarili kong opinion sa bawat nilang mga vlog or mga mainit na issue na nangyayari dito sa bansa natin, no? Uulitin ko, hindi po ako galit at lalong hindi rin po ako galit sa mga bashers. Opinion nyo po yan na magpahayag ng inyong sariling saloobin dito sa platform ko. Kung ano man ang sabihin nyo, tinatanggap ko po yan. Pero gusto ko lang malaman nyo, lahat ng mga personalidad na naging laman ng programa natin, mga kaibigan ko po kayo. At yung mga basher na ayaw sa akin, mga kaibigan ko pa rin kayo. Dahil kapwa pa rin tayo, Pilipino. Magkaiba lang ang ating paninindigan at paniniwala pagdating sa larangan ng politika at pagdating sa ating mga sinusuportahan. Okay? So ito ho mga kaksyon, para hindi ho tayo magtagal, panoorin na po natin ang isang naging pahayag ni The General Opinion, si retired General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang maugong na balita both sa mainstream media and social media na kami daw dalawa, General Macanas and Captain Dado Enrique, kakasuhan na ng gobyerno. I don't know, AFP, PNP ba, DOJ. I-promote ko lang muna yung aking backup channel, The General's Viewpoint. Ang link nasa description box ng video na ito, paki-click lang at mag-subscribe. Dahil silent martial law na po tayo ngayon, kinikitil o ginugurgur, tinitake down ng mga social media accounts ng mga katulad naming vloggers na maiingay. So, backup channel lang natin in case na itong The General's Opinion mawala. Okay, ang daming nagtitext, nagtatawag sa akin, nagpapadala ng mga vlogs. Tungkol nga ito, kakasuhan kami. Yung isang text na receive ko kaninang umaga na narinig daw nila sa DZRH, Deo Makalma, na ako daw, baka kasuhan. Baka nga lang naman. So,
may mga vlogs din na ganun. Posibleng kasuhan. So, dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko. Yung sedition at saka fake news. Yung sedition, kaming dalawa ni Captain Dado. Yung fake news, parang ako lang dahil nagpapakalat daw ako ng fake news. So, unahin ko lang muna yung fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is Good News. AFP, PNP Generals convincing BBM to resign? Question mark. Yun ang aking title. At ang dami nang nanood. In 5 days, malapit na pong 100,000. So, yun ang isang, I don't know, nabasa ba nila itong gobyerno, AP, na nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP, PNP generals na kumakausap na mag-resign si BBM. Pinanood ko ulit yung video ko na yun. Ni-review ko ba? Nako, very clear yung sinasabi ko. Analysis ko lang ito, opinion ko. Hindi ito akin lang personal, kaya nga opinion. Nagpapayag lang ako ng analysis. So kung ang pagpapayag ng analysis, kaya nga tinawag kaming social media influencers, kaming mga vloggers. Naglalabas kami ng aming mga ideas, point of view, perspective, ganun. So, kung hindi nyo pa napanood, yung video na yon, panoorin nyo. Subukan kong ilagay ang link niya sa description box. Ilagay ko lang, please, watch AFP PNP General sa convincing. Panoorin nyo. Ako, yes, kung ang pagbibigay ko ng analysis sa political situation natin, may nilabag akong batas, willing ako na magpa-preso. Okay? To me, it's just part of my right, freedom of expression. Kaya nga social media influencer. Bahala ang taong bayan kung maniwala sila o hindi. Kasi analysis ko lang. Ganyan ang, di ba, may mga political analyst. Pinag-aaralan nila. Ako, ayaw ko man o hindi, nagiging political analyst na rin ako ng di oras. Kasi pinag-aaralan ko yung sitwasyon. Sabi ko, ayoko, hindi pwede na dadanak ang dugo. Hindi pwedeng ma-divide ang AFP at PNP. Yun ang sinasabi ko doon, very clear. We have learned our lessons well. Noong 1989, na bloodiest kudita na nakaparticipate ako, personally, ayaw ko yung ganyan, yung ma-divide ang AFP at PNP. Dapat magkaisa. Either they will support 100% ang administration or kagaya nung nangyari kay Erap, withdraw of support. Yun ang ini-explain ko. Kasi nangyari na eh. So, binabanggit ko lang doon na sino ang grupo na may dating na ma-influensya na pwedeng pakinggan ng Pangulo na makinig siya, mag-resign siya. Kasi nga itong nangyayaring growing discontent ng mga tao sa pamamalakad ng administrasyon. Growing pa naman lang. Nagsisimula. So, analysis ko, ang pinakamaganda, magkaisa ang AFP, PNP. Yun ang point ko. Kung ang mapagkasundoan ng AFP, PNP, we support this administration, well and good. Suportahan ninyo.
So, depende ngayon sa AFP, PNP, saan ang ano nyo. Nangyari na yung era pa people power to be. Nangyari na yun eh. So, tinitignan ko lang yung posibilidad nga kung talagang hindi na makaya, kung talagang the situation warrants na magkaisa ang AFP, PNP para maiwasan ng gulo, para maiwasan na babagsak ang ekonomiya. At kung gagawin nila yung ginawa ng ERAP, nasa kanila yun. Those are possibilities. Yun ang sinasabi ko sa aking vlog na yun na nagpapakalat daw ako ng fake news. Okay, so kasuhan nila ako ng fake news. So ano bang batas? In violation of Republic Act so in so. So hintayin ko ang ikaso nila sa akin na fake news. Punta naman tayo sa isa, yung nananawagan daw kami ni Captain Dado na sa mga tao na mag-aklas, mag-rebelde, mag-rebellion o sedition. Remember, kung tignan nyo ang definition ng sedition, is inciting the people to rebel against the government, duly established authority, using violence. Yung ginagawa namin ni Captain Dado, according to Attorney Trexie, it's a form of freedom of expression. Na, ganun nga, kasi nainggit ako doon sa manifesto of support. Manifesto ng mga PMA generals, yung halos 200, na nag-demand for the immediate release of ka Eric and Baduy. Ka Eric and Doc Baduy. Ayun. Nakinig ang Kongreso, ni-release ko agad. So, pwede niyong kasuhan yung mga PMAers? Anong kaso nun? Demanding. Release nyo. Illegal yan. Napakabigat. Yung wordings nun, napakabigat yun. Walang kaso. Tapos kaming dalawa ni Captain Dado, kakasuhan daw pa naman lang. So, Tommy, similar lang yun. Manifesto lang yun. Papel lang. Nananawagan lang kami sa mga tao na magsalita. Let your voice be counted. Parang ganun lang. O yung perma. So, if that is sedition, sige, pailan nila kami ng kasong sedition. Sabi nga sabi ni Captain Dado, kusa akong magpapakulong kapag kasuhan nila ako ng sedition. Sabi ko, Bok, magpakulong din ako. Dalawa tayong makukulong ng sedition. Tapos dinagdagan, pabiro lang. Tapos baka mamaya mag-petition ng mga PMAers na palabasin tayo. Something like that. Katuwaan lang. Anyway, this is part of democracy. Ako, nagsasalita lang ako. Dahil nararamdaman ko yung hinanakit. Alam ko yung hinanakit ng aking mga subscribers. Binabasa ko yung mga comments niyo. Ang daming tumatawag. Kung tutuusin, mas maganda sana on my personal kalagayan, tumigil na ako nito. Tahimik na ang buhay ko. May pensyon ako. Mabubuhay na. Nagtataka, bakit? Pasubo ba? O bakit nandito na kaming dalawa ni Captain Dado? But I believe na, hindi namin ito plinano. Turn of events, and I believe God is leading us to do this. Yung manifesto, bago sinulat ni Captain Dado, nagdasal siya ng matagal nagmuni-muni. Bago niya isinulat, sabi niya, Panginoon, ayoko yung maging dahilan ito ng divisiveness or what not. Kasi, ang kwento niya, in-interview siya ni Jojo de Guzman. Ang dami daw, after yung manifesto ng PMAers, Sir,
Bakit kayo lang ang pumirma? Kami, hindi ba pwede? Sabi ng mga retired na enlisted personnel. Mga civilian, ganun din daw. Bakit kaya sila lang? Hindi ba kami pwedeng makapirma? Yun po ang background. Kaya out of, love of country, love of our people, sabi ni Captain, sige, ipa-Christmas ko sa inyo, New Year's regalo, gagawa ko man ng manifesto, nasa inyo kung magpirma kayo, hindi. At least nandyan na. Nung binasa ko, ang ganda ng pagkasulat, wala namang, talagang nagpapahayag lang ng pagkadisgusto sa gobyernong ito. Na withdrawing my support from Ferdinand Marcos at kinikilala si Vice President. Kasi nga, ang ginagawa na ng administrasyong ito is wala na, baliktad. Baliktad kaysa yung iprinamis. Ang promise napakaganda, bayan babangon muli. Ang nangyayari is bayan babaon o babagsak muli. Pababayaan ko bang babagsak ang bayan ko? Mahal ko ang bayan nito. I serve it for 34 years. Kaya pumirma ako to save. Kaya nga ang manifesto, ang ganda ng title Manifesto Taong Bayan para sagitin ng inang bayan. The title alone speaks for itself. Para sa pagmamahal ng inang bayan yung manifesto na yon. Dumarami ang pumipirma but hindi mabilis. But okay lang. Ngayon, more than 10,000 na So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat ng statement ni retired General Macanas ho mga ka-action. Alam nyo, sa totoo lang, supporter ito ni President Bongbong Marcos at talagang ikunampanya niya, binahay-bahay niya si President Bongbong Marcos, manalo lamang. Di ba? So, paano ito siya naging diehard DDS at tuluyan niyang iniwan si Mr. President Bongbong Marcos? Isa sa mga dahilan na nakikita ko dito, yung nabudol nga daw sila at pati na siya. At yung dismaya siya dahil nga sa issue ng Smart Magic na parang lumalabas na talagang sobrang daya ang nangyayari. So doon siya nadismaya na akala niya nanalo si Mr. President Bongbong Marcos ng taong bayan, na ang taong bayan mismo ang nagboto. Doon nagsimula ang kanyang pagka-disappoint dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Hanggang sa, ganito na ang sitwasyon. Hanggang sa nagbigay na siya ng mga opinion nung natanggalan si Sara Duterte ng confidential fund. Hanggang sa pagpasok ng ICC, nagbigay na siya ng opinion. Okay, maintindihan naman ho natin ang kanyang kasi the general opinion, sarili niya lang daw opinion or analysis. Nasa taong bayan na daw yan kung maniwala o hindi sa kanyang mga sinasabi. Kaso ang nakikita ko ditong medyo may mistake, no, na ginamit niya ang dalawang picture na kasama si Mr. President Bongbong Marcos at ang dalawang higher official ng police or militar, no. Nakita nyo naman sa picture na ginamit niya sa kanyang thumbnail at may caption na ganun nga, convincing, question mark. Yun ang naging dahilan kung na siya ay pwedeng makasuhan ayon na rin sa investigasyon kung sakaling mapatunayan. Yun naman, hindi pa naman talagang ang sabi lang naman, ipapa-imbestigahan or ipapahanap at kung sakali if ever man magkaroon ho talaga ng kaso o damages. Di ba? Kasi isa ito sa mga nalalabag. Although lahat naman ho tayo may freedom of expression, freedom of speech. Kaso nga lang, kung paano natin ito i-handle ng tama sa kapwa natin Pilipino. May iilan kasi sa atin na inaabuso ang freedom of expression, freedom of speech, na hindi na nila alam na nasisira na ang kredibilidad ng isang tao. Yun yung mali, no? Pray tayo, lahat naman tayo dahil nasa malayang country ho tayo. Pero ayon naman kay General, handa niya naman daw haharapin. Kaya good luck na lang ho sa'yo, Mr. General Macanas, retired General Macanas, no? Kung ano man to, harapin mo na lang ho at doon ka na lang ho magpaliwanag sa korte if ever man halimbawa ikaw ay ipapatawag. Okay?
So good luck na lang ho sa inyo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knogin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.